Kaibigan, alam niyo ba na maraming aral na di nabase sa Biblia? Ikaw, napansin mo ba kung bakit napakaraming mangangaral ng salita ng Diyos? Silang lahat pananaw nasa tama. Ikaw, kaibigan, anong pananaw o paliwanag opinyon mo? Teres, sabay-sabay tayong alamin. Sa panahon ngayon, napakaraming tinig, iba't ibang turo, iba't ibang interpretasyon, iba't ibang pangakong espiritual. Ngunit hindi lahat ay mula sa Diyos. Kaya mahalaga na ang isang mananampalataya ay mag-ingat, magsuri, at manindigan sa salita ng Panginoon. Isa, hindi lahat ng nagtuturo tungkol sa Diyos ay totoo. May mga tao na nag-aanyong mabuti, pero ang layunin ay iligaw ang mga tao. Kaya't kailangan nating tingnan hindi lang ang salita nila, kundi ang bunga ng kanilang buhay. Dalawa, ang tunay na sukatan ay salita ng Diyos, hindi opinyon ng tao. Ang Biblia ang pinakamalinaw at matibay na batayan ng katotohanan. Kapag may aral na salungat dito, kahit gaano kaganda pakinggan, hindi ito dapat paniwalaan. Tatlo, ang mananampalataya ay tinawag na maging mapagmatsyag. Hindi masamang magsuri, hindi masamang magtanong, dahil ang Diyos mismo ang nagutos na huwag basta-basta maniniwala sa bawat espiritu. Apat, ang malapit kay Kristo ay hindi madaling maligaw. Kung ang puso ay puno ng panalangin, pag-aaral ng salita, at pagsunod sa Diyos, madali mong mararamdaman kapag ang isang turo ay hindi tama. 5. Ang pag-iingat sa maling aral ay tanda ng tunay na karunungan at pagmamahal sa Diyos. Pinoprotektahan mo hindi lang ang sarili mo, kundi pati ang mga taong nasa paligid mo. Mga Bible verses. 1. Mateo Kapitulo 7 versikulo 15. Mag-ingat kayo sa mga bulang propeta. Sila'y dumarating na parang tupa, ngunit sa loob ay mababangas na lobo. 2. Unang Juan Kapitulo 4 versikulo 1. Mga minamahal, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu, kundi subukan ninyo ang mga espiritu kung mula sa Diyos, sapagkat maraming bulang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. 3. Gawa Kapitulo 17 versikulo 11. Sinusuri nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi ni Pablo. Isang magandang halimbawa ng pagsusuri bago maniwala. 4. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 3 hanggang 4. Darating ang panahon na ayaw na ng mga tao sa tamang aral, sila'y susunod sa sariling pagnanasa at sa mga gurong magsasabi ng gusto nilang marinig. Isa sa mga pinakamalinaw na babala. 5. Efeso Kapitulo 4 versikulo 14. Upang hindi na tayo maging parang mga bata na madaling matangay ng iba't ibang aral at panlilinlang ng tao. 6. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 8. Mag-ingat kayo na baka madala kayo ng mga maling katuruan at walang kabuluhang pandaraya. 7. Ikalawang Pedro Kapitulo 2 versikulo 1. Magkakaroon ng mga bulang guro, lihim silang magpapasok ng mapanirang aral.